Hinagisa ng granada ang isang bahay sa Angeles City sa Pampanga. Kasunod ng malakas na pagsabog, mabilis na tumakas ang dalawang salaring sakay na motorsiklo. Patuloy silang tinutugis, walang nasaktan pero napinsalang ilang nakaparadang sasakyan. Naalam pa ng otoridad ang motibo sa krimen. 4 ang patay sa kaliwat kanang disgrasya sa Quezon City, Taguig at Sorsogon. Isa po sa mga insidente, salpukan ng SUV at AUV kung saan patay ang dalawang driver. Saksi si James Agustin. Matuli ng takbo ng SUV na ito sa CP Garcia Avenue sa Quezon City maghahating gabi ng Biyernes. Hanggang sa bumangga ito sa kasalubong na AUV. Sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot ang dalawang sasakyan. Ayon sa pulisya, galing sa katipunan C5 ang SUV at papuntang University Avenue. Nasa kabilang lane naman ang AUV. Itong ating SUV, medyo lumagpas siya ng linya sa kurbada at natumbok niya at nagkabanggaan sila nitong AUV. Naisugod pa sa ospital ang dalawang lalaking driver pero binawian din sila ng buhay. Critical naman ang babaeng sakay ng AUV. Since yung parehong driver natin ay namatay, yung kanila pong criminal liability ay extinguished at yun pong civil ang pinag-uusapan po ng parehong partido sa ngayon. Umaga naman kahapon na mahagip sa CCTV ang motorsiklong ito na dumaan sa C5 southbound sa Taguig City. Sumalpok ang motorsiklo sa isang AUV tsaka sumemplang. Nagulungan din ang rider ng 10-wheeler na nakasunod sa kanya. Dead on the spot ang 35 anyos na rider na isang gwardya. Ayon sa pulisya, papasok na sana noon sa trabahong biktima. Wala halos pong natira. Kasi po yung helmet po niya is yung half po talagang warak siya. Opo. Tapos po siya, going to work na po yata yung patient. Then siguro po 7 AM yung pasok niya. Parang nag-overtake po siya sa isang sasakyan. Tapos siguro po tumama yung manubela niya dun sa sasakyan. Na-inquest na ang mga driver ng AUV at truck para sa reklamong reckless imprudence, assaulting in homicide and damage to property. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Na-impound na ang kanilang mga sasakyan. Wala rin pahayag ang mga kaanak ng rider. Patuloy ang investigasyon. Sa Bulan, Sorsogon, patay rin ng 16 anyos sa estudyanteng angkas na motorsiklo matapos itong sumalpok sa isa pang motorsiklo. Sugatan ng 4 na iba pa. Ayon sa pulisya, nasa magkabilang lane ng dalawang motorsiklo nang isa sa kanilang kumain sa kabilang lane kaya nagkasalpukan. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga nasugatan. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Ginagamot sa ospital ang dalawang sugatan sa pang-hostage ng isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite. Patay ang suspect pati na ang kanyang 5 taong gulang na anak na isa sa mga biktima. Ating saksihan. Habang may hawak na patalim, hawak din ng lalaki ang 7 taong gulang niyang anak sa balkonahe ng inuupahang gusali ng kanilang pamilya sa Dasmariñas, Cavite. Hinostage pala ng suspect ang 2 anak pero ang isa na edad 5 na iwan sa loob ng kanilang tirahan. Patay na siya ng datnan ng mga otoridad. Si barangay chairman na nakikipag-negotiate po doon sa hostage taker. Nakita po ng mga responding policemen na patay na rin yung anak niya sa loob ng bahay. At sugatan na rin yung isa pang anak niya. Nililibang ko siya. Kaya lang bigla siyang nawala sa vision ko. Nakarinig na lang ako ng lagabog. Ang misis ng suspect humingi pa ng tulong sa kanilang kaanak. Naging hostage rin ang isang babae na border umano ng naturang gusali. Karinig na kami ng umaaray. Kaya ang ginawa na lang namin, inakit na namin. Doon na raw pinasok ng mga pulis ang gusali. Tinutuloy pa rin niya yung pananaksak doon sa pangatlong biktima. Kaya wala na pong nagawa ang mga responding policeman, kundi iligtas po ang mga biktima. Patay ang suspect. Isinugod naman sa ospital ang 2 sugatan. Nakaburol na ang mag-ama sa kanilang lugar. Tumanggi nang humarap sa kamera ang misis ng suspect pero sabi niya bago raw mangyari ito, na-depress ang kanyang mister at nagsabing meron siyang utang. Hindi na rin anya ito halos kumakain dahil sa kakaisip. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andan, ang inyong saksi. Handang bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Ping Lacson at may iimbitahan daw siyang mahalagang saksi sa katiwalian sa mga flood control project.
Sa gitna naman ng issue sa korupsyon, sumadsad ang halaga ng piso sa pinakamababang palitan sa kasaysayan. Saksi si Mav Gonzalez. Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ng epekto nito sa kalikasan at komunidad at dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects. For the projects that we have visited and investigated, wala pong ni isang flood control project na may ECC. Dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, ni walang building permit ang ilang flood control project. Ang DENR nangakong paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee kaugnay ng pagmumonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat kahapon ni DENR USEC CP David na may ilang proyekto na mas lalong nagpapalala umano ng baha, gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami ng inspector sa area. Ang title po ng proyekto ay Improvement of Laguna Lakeshore Area. Very generic. And then may isa pong project nakalagay naman, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto kaya and then in phases po siya. Kasi po dito sa karatula na nakapaskil sa area po, may mga phase 1 to phase 5 na po itong. Sabi ng LLDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate Blue Ribbon Committee, inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Senador Ping Lacson na pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite. May iimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito. Palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi pati sa ibang maanumalyang proyekto gaya ng farm-to-market roads. Mas lalawak pa yung, at may mga dagdag na, may mga madadagdag ng mga pangalan na medyo malalaki. May government officials, may civilian pa nga eh. Ipatatawag din ng komite si retired Technical Sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabpina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. Pero bago ang mga pagdinig sa Senado, may nadiskubre raw si Lacson tungkol kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. Paano siya nagme-memo sa Secretary ng Public Works? Post-it eh. Oo, talaga. Handwritten, naka-post-it, na meron siyang ni-endorso ng mga proyekto. Hila dumidiskarte raw mag-isa si Bonoan. Hinihinga namin ng reaksyon si Bonoan kaugnay nito. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipatatawag si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa November 11 at 12. Ikalawang sabpina na ito ng Komisyon kay Ko, na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Address to his Pasig residents and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. Sa November 12 din pinapatawag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing ilang politiko ang humingi sa kanya ng komisyon mula sa mga proyekto. Sa gitna ng mga issue sa flood control projects, sumadsad sa pinakamahinang level sa kasaysayan ang palitan ng piso kontra dolyar. Ngayong araw nagsara ito sa 59.13 pesos kontra dolyar.
Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59.20 pesos kontra dolyar. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersya sa infrastructure projects. Pagpapakita raw ito na isa ring economic issue ang korupsyon, ayon sa isang kongresista. Sa isang panahon kung saan mataas yung distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Kailangan daw maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang ekonomista. Pero may mga makikinabang rin daw sa paghina ng piso. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course, magpapasko pa naman, di ba? So mataas yung palitan, no? So yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Sabi ng BSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance. Mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Ayon sa isang ekonomista, para makabawi ang piso, mahalaga ang good governance. Yung mga kailangan parusahan, dapat iserve yung justisya. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.